Malaking balita sa linggong ito ang pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte para panagutan ang mga biktima ng kanyang madugong giyera kontra droga. Minsan pa ang ating bayan nahahati. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you ask me to go with you? A warrant of arrest. You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. What is the law and what is the crime that I committed? Hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung sina-charge sa kanya ngayon. You're the person who arrested me. May I know the reason why? You're placing under arrest as deputized to me by the PCTC. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Alam mo, ginawa niya sila, alam niya nga, yung pamilya niya, yung safety na, alam siya ng war on drugs. Same time ipinuse. Kailan? War on drugs na pala lang mag-isip ang anak niyo, anak mo, asawa mo, mag-drugs sa kaili. Bigyan mo naman due process. Sir Bongbo, siya lang po. Salang sir. Sir, pasensya na kayo. Ini-limit lang namin kung ano ang instruction, sir. Ano niya pa? Gutom na gutom, tawag ng tawag. Pakibigay kay Kitty at saka kay PRD. Sir, tubig. Tubig po. Pagkain po, ito po. Pagkain. We can do this the hard way. We can do this the easy way. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany Pierre to the plane. May bus dyan, and he's going to the plane. Okay, sir. The hard way. What plane is this, sir? Ma'am, chartered flight. Chartered flight from? Okay. Sir, we need The hard to way. know. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo, sir, 8 o'clock, sir, eh. 8:30 na, sir. May hintay ako ng anak. Hindi. Si President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw na mangyayari. Magdadala ng galing. Ayaw niyang bakasok. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila, 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niya papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Don't do it personal. Ayun sa loob. Ito gawin niya sa kanya. Katapos ng lahat ng ginawa niya. Ito yung gawin niya! Walang utang na loob! 3,000? I will kill more if only to get rid of drugs. Dapat lang panagutin si Duterte at dapat lang ikulong. Kung yung anak niya, nakikita niya yung tatay niya makukulong. Ang aking anak hindi ko na nakikita. Patay ang isang hinihinalang drug pusher matapos manlaban sa mga pulis. Tinarget daw ng mga otoridad ang suspect matapos baliwalain umano ang Oplan Tokhang ng PNP. Bakit kaya pinagbabaril ni anak ko?
Ako si Hilijay Acopio. Ako yung mother ni Micah Ulpina, the youngest victim of drug war. Di bali, hindi lang isa po ang biktima sa akin. Ang live-in partner ko po. Magliliwanag pa lang nun. Natutulog kami mag-anak. May nagbabasag ng jealousy sa baba. Ang pambasag nila, Armalite, parang paganyan. Ginising ko yung partner ko. Sumilip ako. May tutok na baril sa amin. Nasa hagdan na sila. Ang narinig ko, may lalaki ba doon sa itaas? Sagot po ng anak niyang babae, wala po. Alam ko na may hindi umalis si Micah, na kay papa niya. Nakalabas na ako ng bahay, gate pa lang. May narinig na ako na putok ng baril. Maya-maya may sumigaw. Partner ko, natamaan yun yung anak ko. Magpapakamatay na rin ako. Ganun. Hanggang sa putukan na. Inaabot niya po yung anak namin sa pulis na nasa baba. Makaawa siya na itakbo sa ospital. Pero binaril pa po siya sa dibdib. Wala silang awa. Napa-autopsy ko po siya kay Dr. Fortuno. Kung human shield, dapat ang tama dito harap. Hindi po Ang bala galing po sa ilalim. Nape tagos sa tenga. Pero ito, si Kato pumutok pa. Kaya tinamaan si Kabigaw. Pag-retaliate naman ni Kabigaw, ay hinagip naman niya yung bata. Siyempre, uncontrollable naman si Kabigaw doon sa pagputok niya. Dahil nga, tinamaan na siya. Sa murang edad. 3 taon lang siya. Alam mo ang pangarap ng anak ko? Pulis. Pero, pulis din po pala yung papatay sa kanya. Ako po si Grace Garganta. Ang biktima po sa amin is yung papa ko po at yung kuya ko. Aminado po ako. Nagbebenta si papa ko. Biglang pumasok lang sila sa amin. Mga nakasibilyan. Pagkatok, ang nagbukas si mama. 3 hakbang lang. Pinagbabar nila si papa. Walang ibang tinanong. Tapos nung gumalaw si papa, binaril siya ulit. Kuya, natutulog yun sa tricycle. Tapos isinakay siya sa single na motor. Tapos ang nabalita sa DP na pinatay na ng laban. Sa halip na makipag-cooperate sa ating mga kapulisan, nagpaputok, kaya pumutok na rin ang mga tropa natin. Yung pinakamasakit, yung iuwi ko silang dalawa. Na wala nakakaalam. Ako lang, nahihirap lang yung kaya niyang patay. Sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to 2016 lang po ako first time bumoto ng presidential. At siya po ang binoto ko. Pag nakakapanood ako ng news, lagi ko sinasabi, parang hindi naman totoo yun. Nung sa akin na nangyari, kailangan kong ikwento kung ano yung totoong storya. Kasi hindi lahat ng napapatay, drug addict. Sa Pasay po siya nagtatrabaho, hotel room boy po. Pumasok siya nun, hindi na siya nakauwi. Hinanap namin siya. Hanggang sa nagpasya na kami ng asawa ko na magtungo na kami sa mga presinto. Adik ba anak mo? Sumagot yung misis ko, hindi po. Pumunta ko kayo sa Puninaria Cruz. Wala sa isip ko na magiging biktima yung anak ko. Kasi hindi naman siya nagdodroga. Nagulat na lang ako nung nakita ko yung anak ko. Ubod-ubad na siya, marami siyang tama ng bala. Ayon sa medical legal, yung tama niya, lahat palusong. Pababa. Indikasyon daw na nakaluhod yung bata. Binabaril, nagmamakaawa. Durog ako. Durog na durog. 8 taon. Stress ako. Hindi na nga ako nakapaghanap buhay. Pangasawa ko ng kaya naawang ako sa kanya. Kasi parang nawalan ako ng gana sa lahat. Kumuha ako ng clearance sa barangay namin. Cleared ang anak ko. At totoo lang, palalaking tao nun.
Maya ka pa tumahanap pa sa akin yung anak ko ngayon. I love you sa akin pa, I love you. Ingat ka. Hindi na kami nagtagpo. Patay ko na siyang makita. Nakapag-file kami ng kaso. Kaso dahil nga sa bulok ang hustisya dito sa Pilipinas. Wala. Biro mo, libo-libo pinatay dito. Ilan lang ba nakapagsampa ng kaso? Umabot ba kami 10? Wala pa. Napakaswerte niya. Ligtas siyang hinainan ng warrant of arrest. Samantalang si Jay at iba pang biktima, pinatay na lang. Kahit papano, hindi man dito sa Pilipinas, sa ibang bansa pa namin nakuha yung hustisya. Nakuto yata kayo madalas noon in the past na pagka mga kriminal dapat mamatay or something to that effect? I am in the midst of a chaotic and there's turmoil in the island of Mindanao. I cannot be soft. If you commit a crime, if you're into drugs, if you're into the kidnapping business, and we happen to meet in one corner, just be ready because I'll just have to kill you. Several weeks after the ho, namamatay yung mga ina-announce nyo sa radyo at sa TV. Tanungin mo yung kapitbahay nila, huwag mo akong tanungin kasi ako, I just said na ito yung mga tao. It is my solemn duty to do it. Drugs flooding the city. Hindi pwede yung gano'n. Pero Mayor, itong kampanya nyo against drugs, ang napupuntirya lang daw ho lagi, yung mga small fry. Wala pa daw ho kayong nahuhuling drug lord o big time na drug syndicate. Totoo, hanabi mo. Wala naman kasi milyonaryo dito sa Davao na sumasali yan sa drug. I would not sit on my ass as mayor of the city and allow these things to happen. Si PDP Laban Standard Bearer Rodrigo Duterte ang nakakuha ng pinakamaraming boto. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear, so help me God. Ako, magprangka ako sa inyo. Dito sa panahon ko, tatapusin ko yung problema sa droga. Kaya may order sa dyan, shoot to kill kayo. Walang pakialam dyan sa human rights maniwala. Mahigit 300 na ang napapatay. Itong umano'y tulak din ng droga ang patay. Isa na namang hinihinalang pusher ang natagpuan. Nagtutulak pa ng drugs yung asawa? Hindi po totoo yun. Nag-sidecar lang siya kasi wala na kami pang almusal. Ang sakit po tanggapin. Ganito yung nangyari sa asawa ko. Marami namang iba. Bakit siya pa? Ayoko na, ayoko na, ayoko na, ayoko na, ayoko na. Ang hirap tanggapin. Kung ayaw ninyong mamatay, ayaw ninyong masaktan, huwag kayong umasa dyan sa mga pare pati human rights. Hindi nakakapigil yan ng kamatayan. Tapos nandiyan ka, nakabulagtad. And you are portrayed in a broadsheet na parang Mother Mary cradling the cadaver of Jesus Christ. Ayan yung mga yan eh. Magdramahan tayo dito. As of December 22, Mr. President, according to the PNP, almost 1 million na po yung sumurrender. Yes. Over 42,000 arrested. Yes. Pero meron din pong killed na over 2,000 according to the PNP, not to mention the 3,000 to 4,000 na binabanggit pong DUI, deaths under investigation, or EJK na tinatawag po ng iba. So ibig sabihin po nun, may mga nagpasko na walang ama, walang ina, Correct. walang kapatid, lolo, lola, tiyuhin. At sinasabi nila, hindi nila tinatanggi ho na user yung kanilang mga mahal sa buhay. Pero hindi naman daw ho nanlaban, hindi drug pusher, pero pinatay pa rin, even yung mga sumurrender. May gusto ho ba kayong sabihin sa kanila? Yes, very much. I said it's not state-sponsored. Kung sabihin mo, there are about thousands and military men, magtanong ka ng isa dyan. Kung may sabi ba ako, patayin mo na katali o sa likod mo barilin. It's always go out, hunt for them, demand their surrender. If they refuse and present a violent resistance, just kill them. I am only 6 months into the presidency. This is what I got. I will solve the problem the way I know how. The way I solve the problem of Davao. Paano yung mahirap? Bakit? What gave you the right just because you are poor?
What give you the right to with my country? Pag ikaw ay isang leader, dapat may batas kang sinusunod. Hindi ka naman hari Ang binigay sa iyo dyan ay hiram na kapangyarihan na galing sa taong bayan. At meron ring kaakibat yan na batas para sa international community. Ang ICC ay pagkilala na merong mga krimen na sobrang lala na maaaring hindi maparusahan sa isang partikular na bansa lamang. The rest of the world can intervene and say, "Oy, mali yan," at yan ay labag sa ating pagiging tao. Since 2016, I have closely followed the situation in the Republic of the Philippines. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. May rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga, maraming na mayayaman sa Davao. Sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito was a very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, Yes. I may say as a It's not civilian, a- sa okay, professional police. Kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. I am about to land sa Hague for all of the whatever happened in the past. Ako na yung nag-front sa ating law enforcement. Ako ang managot sa lahat. I will continue to serve the country, so be it. Ganun ang destiny ko. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us. As of March 17 of 2019 po, hindi na po tayo membro ng ICC. As a general rule po, wala na pong jurisdiction po ang ICC dito sa ating bansa. I would say, hindi tayo membro. Ngayon, hindi tayo kailangang sumunod sa ICC. Ngayon. Pero nung panahon na miyembro tayo, kailangan. Kaya si Duterte ay nasa clown ng ganong klaseng investigasyon. Yung binasa kasi ni General Torre, Miranda rights under Philippine law, forgetting the fact na ito po ay foreign judgment po ito. So you have to apply also International Covenant on Civil and Political Rights. So dapat dun ma-include yung reasons for his arrest. Kumpleto, maayos yung itsura ng warrant of arrest. Nandoon yung kinakailangang mga impormasyon ayon sa Rome Statute na rin. Maliban sa hindi pagsunod sa Article 59 ng Rome Statute. At yun ay ang pagdadala kay Duterte sa isang lokal na korte kung saan tatanungin siya kung meron bang naging paglabag ng kanyang karapatang pantao. Hindi yun ginawa ng Philippine government. What do you call it? State kidnapping? And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Sasabihin nila yan. But I don't see how that can be political persecution on my part because it was initiated before I even came into the picture. Pinakita ng Pilipinas na merong rule of law na susunod dito sa international law. I-honor nito ang international agreements na kasapi ito. Siyempre, meron pa rin mga taga-suporta si President Duterte. Para sa kanila, isang dagok ito. I am Rodrigo Roa Duterte. On 7 March 2025, pre-trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder
pursuant to Article 7(1)(a) of the statute. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, and when he arrived at the detention center, the court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. When we talked, as a request, he asked me to go home. He repeatedly said, do not leave the country, do not leave the Philippines. And so I told him na, I know, I understand that. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa, and I am the only one who is a lawyer. Dahil sa'yo. Ang pinusan ako ang proteksyon na ikahatag ka na ako sa Senado. Dili nila kaya, dili na ko mangitagubot. Di ako ihatag kong kagaligon sa nila para bumbanan akong sinili. Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan. Paano siya ibalik dito? Hindi kami po sa ngayon na narito siya kasi sa tanda-tanda pa niya. Nung presidente pa siya, okay man, takbo ng Pilipinas. Napakalaki pong po sa amin yun na makamit namin yung hustisya kahit padahan-dahan. At nakikita po namin si Duterte na nilitisin po sa husgado. Hindi kami papayag na pabalikin siya rito sa Pilipinas, dito litisin. Tututulan po namin yun. Naisip ko na parang birthday gift ng anak ko itong nangyari. Masasabi ko, hanggat buhay din ako, manatili ako lumalaban para makamit natin yung hustisyang hinahanap natin para sa iyo. Panagutin si Duterte! Tayo mga ordinaryong Pilipino, ang concern natin dito ay kung paano yung mga matataas sa lipunan, mabigyan sila ng accountability pagdating doon sa karapatang pantao, kung paano sila dapat magsilbi sa mamamayan. Tayong lahat, isipin natin, nasan ba ang ating loyalty? Dapat nasa bansa yon, hindi nasa mga personalidad.